basa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Magtanong na tayo. Naunahin ko na po si Paul Flores. Tanong ko lang po, totoo ba na Diyos si Kristo? Kasi nagdadasal at humihingi ng tulong rin kasi si Kristo sa Diyos Ama. At sabi ni Kristo, lahat ng nagawa ko ay dahil sa tulong ng Diyos Ama. Yan muna, Brother Fernand. Tama po. Lahat ng yan binabanggit niya nang siya'y magkatawang tao. Oh. Yun pong nangangailangan ng tulong, yung kanya pong kalagayang tao. Yung dumadalangin sa Ama, yung kanyang kalagayang tao. Sapagkat yung kanyang kalagayang tao nasasaktan, nagugutom, lumalaki, nasusugatan, may kamatayan. Ngayon, bago siya magkatawang tao, o bago siya maging tao, ano muna siya? Ayun, ganitong ating mababasa sa Kapitulo 1, talatang 1 ng Aklat ng Juan. Sige, kapatid na lapag natin, 1:1 ng Juan. Yeah. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. So maliwanag na sa pasimulaan niya, siya ang verbo. At itong verbo na ipinakikilala ay Diyos. Ulitin natin. At ang verbo ay Diyos. So maliwanag na yung pinag-uusapan sa John 1:1 ay Diyos. Huwag natin yung likutin ng inyong isip. Ang verbo ay Diyos. Ano nangyari sa verbo? 14. Yan, 1:1:14. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Yun, ano daw po sabi? Yun daw pong verbo, nagkatawang tao. Sa kanyang pagkakatawang tao, tumahan sa gitna natin. Di talagang meron po palang Diyos na nagkatawang tao. Yan. At ito pong Diyos na po ito, na nagkatawang tao, balik po natin sa 1:1 ng Juan. Ang sabi rito, yung verbo na pinapakilalang Diyos na nagkatawang tao, ito daw po ay nang pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos.
Yun pong sumas sa Diyos, sa tekstong Grego, yan po ang ibig sabihin ay nasa tabi o nasa harapan ng Diyos. Sino po yung Diyos na ito na isang persona? Yan po'y walang iba kundi ang Ama. Yan. At ang ating Panginoon bilang anak, tinatawag na berbo. Yan. At ang pagiging berbo po na yan ay Diyos. Yan pong Diyos na ikalawang persona na napapakilala sa terminong berbo, nagkatawang tao. Ngayon, balik tayo sa 1:1:18 naman. Teka. Diyan sa 1:1:1, meron ba tayo diyang CEV, kapatid na Dondon? Contemporary English Version. Oh. Yan, silapag natin. Ano ba yung pagiging Diyos ng berbo? Pakibasa, kapatid na Ye. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Ayun. Hindi po yan Diyos-Diyosan o hindi lang yan basta tinatawag na Diyos, kundi truly God, totoong Diyos. Ano po? In the beginning was the one who is called The Word. The Word. The Word. The Word was with God. Oh, nasa tabi o di kay nasa harapan ng Diyos. Oh, yung Diyos, yung nasa tabi ng truly God o nasa harapan ng truly God, yan po ang Diyos Ama. Kaya sa John 1:1, mayroon pong dalawang persona na ipinakikilala. Oh, at yung ikalawang persona, totoong Diyos, truly God. Baba natin, kapatid na Dondon. Doon sa verse 18. Kapatid na Ye, opo, John 1:18. Opo. No one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like. Oh, nakita nyo na, mga kapatid. Talagang merong dalawang persona na ipinapakilala sa aklat ni Juan. At yung banggitin dito, the only Son, who is truly God. O, talagang totoong Diyos po yun eh. Di ba? Oh. At syempre, kapag mayroong Son, mayroong Father. Ano po? Huwag nyo nahanapin yung Mother. Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, wala pong ina na magluluwal kay Jesus Christ. Kaya ngayon paniniwala ng dating daan na si Jesus Christ daw iniluwal ng Ama. Hindi totoo yun, mga kapatid. Maling interpretasyon yun. Yung pagiging anak ng ating Panginoong Jesucristo bilang ikalawang persona, yan po ay titulo. Hindi yan yung literal na ipinanganak. Sabi kasi ni Kaeli, wala namang imposible na yung lalaki, yung dangasihos na lalaki, pang nanganganak pero dito sa kalagayan Diyos, hindi totoo na ang Diyos ay nanganganak katulad ng sa babae. Wala hong ganung itinuturo ang Biblia. Ngayon, sabi naman ng Iglesia ni Cristo, hindi niya yung verbo diyan, ang ibig sabihin niyan, isipan. Ibig sabihin niyan ay plano. Ayan. Ibig sabihin daw niya, nagpasimula, may plano. Oo, may plano. Nagpasimula ay plano. At yung plano na yun, na yun, naging berbo. Tao. Yan. Naging tao. Kasi sa ibang version ng John 1:14, balik natin. John 1:14. Tignan natin sa King James Version. Yan. Sige, kapatid na Ye, John 1:14 ng King James Version. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So nakalagay, the Word was made flesh, ginawang laman. Ano ba translation ng unang parapo? The Word was made flesh. Ginawang laman. Ginawang laman. Hindi niya nagkatawang tao. Ginawang laman. Kundi ginawang laman. Alin ang ginawang laman? Yung plano na sinasabi sa John 1:1. Ayan. Yan yung isa sa kanilang tinatakbuhan. Yung iba naman, yung isa pa nilang tinatakbuhan, doon sa
Pakitingnan mo kapatid sa ang bagong ang Biblia. Yan. Okay na? Yan. Ko? Yan. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ayun, yun daw plano, naging tao. Kaya hindi daw anya persona. Kasi pag sinabing ginawa, naging, yung plano, hindi tumutuko yun sa yung plano, persona na agad. Plano pa lang. Kaya yung plano, dumating ang kapanahunan, naging tao. Yung plano na ginawang tao. Yun ang kanila pong haka-haka. Pero mga kapatid ko, sa banal na kasulatan, yun hong berbo, hindi siya basta plano mga kapatid, kundi isa ito sa pagkakakilanlan o pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa kalagayan ng Diyos. Ganito ang ating mababasa doon sa aklat ng Apokalipsis, talata ay 19, talata ay 13. Tingnan ho ninyo ang bagay na ito. Diyan tayo sa ang Biblia. Opo, 19 verse 13. Ayan, basahin ko ha. Sige po. Siya'y nakasuot ng damit na inilubog sa dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Sa anong salin po yan? Ang bagong ang Biblia. Ang kanyang pangalan na ang salita ng Diyos. Sa ang Biblia. Pareho lang naman yan halos Sige po. Yan na yan. Sige, Sister, yes. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kaniyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Hindi ba't pareho rin ang nasa 1:1? Kahit yung binasa nating saling kanina, yung ang bagong ang Biblia, ang salita ng Diyos o ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Pag binasa nyo yung John 1:1, ang nakalagay din salita ay Diyos. Kaya yung pagiging berbo, hindi po yan isang uri lamang ng pagpaplano o kaisipan o isipan, kundi yan talaga ay isang persona na tinatawagan niya, ang sabi roon, na ang kanyang pangalan, tinatawag na ang berbo ng Diyos. At ang berbo na ito, nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. Kaya talaga, isang persona ito, hindi lang to basta isang isipan ano pa ang katunayan? Baba natin, kapatid na doon. Binasa natin yung awit yung Apokalipsis 19, talata ay 13, Yan. Ibaba natin sa talatang 15. Tingnan po ninyo. At sa kaniyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi ba't ang makakagawa niyan isang persona? Di ba? Nililiwanag sa atin, sa talatang 13, nararamtan ng damit yung tinatawag, yung kanyang pangalan na berbo ng Diyos. Sa talatang 15, mayroong siyang bibigi. Di ba? At may kapangyarihan siyang yumura. Tuloy natin sa talata pang 16. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kaniyang damit at sa kaniyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napansin ninyo yung bawat paggamit ni Apostol Juan, laging nasa personal pronoun, kapatid na naye. At dito sa bahaging ito, may hita nga na binabanggit din At ito anya, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Ibabalik na naman ninyo sa 13. Yan yung ang kanyang pangalan, tinatawag na ang berbo ng Diyos. Yan. Kaya pong ating Panginoon Jesucristo, bago magkatawang tao, siya muna ay Diyos. Nang siya'y nagkatawang tao, nagkaroon siya ng dalawang naturalesa. Ang pagiging Diyos at ang pagiging tao,
ayon sa banal na kasulatan, kapatid na. Okay, thank you, Brother Fernan. So, napakaraming Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila